sa gitna ng Senate Flix, hindi natatapos ang banggaan ng tila dalawang Senado. Hinimok na rin ng Malacanang ang mga mambabatas. Ayusin muna ang gulo bago magpatawag ng special session ang Pangulo. Nasa heightened alert din ang institusyon dulot ng umano'y seryosong banta laban dito. Punong-puno na lang ng issue ang institusyon. Kailan nga ba matatapos ang mga ito? At para pag-usapan ang mga hamon na hinaharap ng Senado, makakasama natin via Zoom si Senator Risa Hontiveros. Welcome to Memo, Senator Risa. Thank you, Willard at Attorney Jess. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po. Good morning, ma'am. Sa gitna ho ng Morning. leadership row ngayon sa Senado, paano po ninyo ilalarawan ang kalagayan ng institusyon ngayon? Well, wala pong masasabing institutional na leadership raw dahil malinaw at ito po'y sinusuportahan ng iba't ibang grupo at individual na legal experts. Mayroon pong pinakamataas na Senate official right now. At yan ay wala pong iba kundi si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Kaya naglulook forward din po ako, naglulook forward po kami sa majority and I hope sa buong Senado na kung makakuha na po kami ng ika-13 miyembro sa majority, ay madulas na po na naming maihahalal si Senator Sherwin bilang Senate President. Mababalikan na namin sa wakas at matatapos yung dumaraming nakabinbin na bills, kasama na po yung Magna Carta of Barangay Health Workers, yung Anti-Hospital Detention Bill, pati po yung amended Anti-OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Bill. Matutuloy na rin po yung mga pagdinig at balak ituloy sa Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Chair Erwin Tulfo yung pag-iimbestiga dyan po sa flood control scam. In a few months, kailangan naming i-debate ulit at mag-produce ng isang higit pang transparent and accountable na budget. And of course, napipinto yung trial proper dun sa Senate impeachment trial na nagsimula na in earnest nung kami nanumpa bilang mga senator judges. So we're all really looking forward to maisaayos namin yung once and for all, yung aming household, yung aming bakuran para makapagtrabaho po ulit ang Senado sa mga issue ng ating mga kababayan. Lalo na nga na patuloy yung gera sa Middle East at yung oil crisis na ito. Ang daming nakapilang trabaho, ma'am. Pero, yes, at dumadami. Follow-up question doon sa nabanggit po ninyo. So wala pa hong siguradong 13th colleague po ninyo na maaring tumalon papunta sa inyong block? We're very hopeful na malapit na yung araw na iyon. So tulad nung dumalo si Senator Cheese sa session at ako po'y kami po'y patuloy nagpapasalamat at nagpupugay sa kanya sa pagbubuo niya ng quorum sa araw na iyon. Kaya nga po't na-declare namin na all seats vacant sa dating literato kasama yung dating Senate President, Senator Alan. At kaya po nung araw na iyon ay nahalal namin si Senator Sherwin bilang SP pro tempore na in the absence of an SP dahil bakante ang seat ng SP sa ngayon, siya po si Senator Erwin ang acting SP. So patuloy po kaming umaasa na may isa pang kasama kaming senador na magbubuo naman ng 13 para nga po maihalal na namin ang SP at maipagpatuloy yung maraming trabahong nabanggit ko kaninang nabinbin sa nakaraang 4 papasok na sa 5 linggo. At kung sigurado na ho, ma'am, na makuha po ninyo yung 13th member, do you see the need for a special session para ma-formalize po itong bagong number po ninyo? At or maghihintay po kayo ng hanggang July 27 doon sa resumption ng session or doon sa araw ng SONA para mangyari po ito? Definitely, there is that urgent and important need, no? Dahil kami adjourned sine die sa ngayon,
Pero kapag nagpatawag si Presidente ng special session, mauupo kaming lahat muli. And tungkulin po naming lahat ng bawat isang senador namin na dumalo sa special session na ganoon. Dahil yung ating mga kababayan, Willard at Attorney Jess, deserve ang isang working Senate. Isang Senate na patuloy na magpo-produce ng mga batas na kailangan ng ating mga kababayan. Isang Senate na talagang kailangan namin at gusto namin gawin na maibabalik ang dati niyang makasaysayang mataas o matayog na pagtingin sa mata ng publiko, isang Senate na pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Senator, Senator Alan Peter Cayetano, nag-issue po siya ng mga orders as still the Senate President. Kahapon lang po yata ay nag-issue siya ng parang work-related na memo. Si acting SP natin ay nag-issue po ng work from home order. Meron po bang nakikipag-ugnayan ngayon sa Cayetano Block mula sa Gatchalian Block or vice versa? Nag-i-initiate po ng peace talks or usapan tungkol sa leadership round na, of course, sinasabi nyo nga pong wala, pero yung kabila, ini-insist nila na meron po. Yun na nga eh. Well, patuloy yung pag-reach out ni SP Pro Tempore Sherwin sa ngalan ng buong Senado at pati sa ngalan namin sa majority sa mga kasamahan namin sa minority. Yung latest, ito lamang pong panawagan sa kanila. Nag-anunsyo kami na mag-aambag kami bawat isa ng isang buwang sweldo para tulungan at makiisa sa ating mga kababayang nilindol dyan po sa General Santos, sa Sarangani at sa marami pang ibang bahagi ng Mindanao. At sana po Attorney Jess at Willard, yung ating pong mga tagapanood ay patuloy ding manalangin at tumulong po sa ating mga kababayang iyon sa Mindanao. Nanawagan po kami sa aming pag-anunsyo ng pag-ambag na yon, nanawagan sa aming mga kasama sa minority dahil sabi nga namin, the whole Senate must stand with Mindanao. Unfortunately, nag-i-issue pa si Senator Alan ng mga memo at iba pang issuances, samantalang hindi na po siya ang Senate President. Declared vacant po ang posisyong iyon. Ang mga valid po na issuances bilang acting Senate President ay yun pong mga galing kay Senator Sherwin. In fact, mapapansin po ninyo sa Senate website, hindi na po nakalista doon si Senator Alan bilang Senate President dahil hindi na nga po siya ang SP. Yan po ay bakanting posisyon sa ngayon. At yun na nga po, naghihintay na lang po kami ng 13 miyembro sa majority para maihalal na po namin doon bilang Senate President si Senator Sherwin. Kanina po naging guest namin si Congressman Zia Adjong, no? At sinabi po niya mayroong memo or kasulatan mula kay acting SP Win Gatchalian as the presiding officer of the impeachment for a pre-trial conference sa June 18. Tama po ba Yes. yung pansin namin na napag-usapan namin kanina with Kong Zia, walang similar memo or order mula kay Senator Alan Peter Cayetano na as the presiding officer na nag-uutos tungkol sa pre-trial order. So mukhang si acting SP Win Gatchalian lang ang nag-issue. Opo, Attorney Jess, tama po kayo. Wala pong katulad na issuance mula sa House papunta sa amin sa Senate na nakapangalan kay Senator Alan. At kundi lamang kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At tama lang po iyon dahil yun na nga po, gaya ng sinabi ninyo, may kasunod po kaming Senate or rather impeachment trial court pre-trial bilang paghahanda po sa inaasahang pagsimula ng trial proper sa July 6. And ito po ay consistent lang sa nauna ng pagkilala ni House Speaker Bogie D, gayon din ng Malacanang at gayon din ng dumaraming mga legal luminaries, experts, organizations, pati po yung Integrated Bar of the Philippines, maraming deans ng mga law schools, dun sa aksyon na kinuha namin noong nakaraang Miyerkules ng pagdeklara sa all seats vacant, paghalal kay Senator Sherwin bilang Senate President pro tempore and therefore
Acting Senate President. At ako po ay very grateful, kami po ay very grateful sa ganyang mga pagpapamalas ng isa pang house sa legislature, ng executive at ng legal community, dahil yun po ay nagbibigay ng dagdag na affirmation sa pagiging tama ng aming mga hakbang, at yun ay kailangan natin para gawing matatag muli ang Senado bilang pagpapatatag sa ating buong lipunan, kasama na doon ang gobyerno, at kailangan matatag dahil napaka mahirap at magalaw ng mga isyong hinaharap ng ating mga kababayan, at kailangan tugunan din ng Senado. Ma'am, may mga intelligence reports umano na may security threat sa Senado dahilan para magkaroon ng heightened alert sa security dyan sa Senado. Aware ho ba kayo dito at how credible is this threat? I believe very credible, Willard. Kaya't sabi din ni Acting Senate President Sherwin ay sineseryoso po namin yung ganyang mga impormasyon na pinapaabot sa Senado. Kung kaya't ayun na nga po, ngayong araw hanggang bukas, I believe may inanunsyong work from home muna, mayroong no visitor policy muna, at maiging sinisecure yung perimeter po ng Senado para wala pong anumang maaring mangyari na sa halip na patuloy na mapatatag ang Senado bilang isa sa mga institusyong nagpapatatag sa ating lipunan, ay sa halip ay magamit pa ito sa anumang masamang senaryo. No, hindi po papayag ang Senado dyan. Kami po ay mananatiling espasyo para sa mga maayos na proseso sa pagsasabatas ng mga polisiyang kailangan ng ating mga kababayan. Hindi po namin papayagan na gamitin lang ang Senado bilang espasyo para sa mga maling gawain. Sa gitna po ng security threat na yan, meron po bang mga nangangamusta or nagkakamustahan po ba ang mga senador matapos nyo makuha ang intel na yan kaugnay sa bantang iyan? Yes po. Narinig naman po namin yung iba't ibang impormasyon. So nagbabahiginan po kami tungkol dyan. At nagkakaisa po tungkol sa ano yung mga precautions na kailangang gawin para yung mga tamang proseso lamang ng Senado ang mangyari. Wala pong mangyari o maulit na mga maling pangyayari o maling proseso. At ito po ay palagay ko isang matibay na pundasyon para moving forward, ang Senado ay manumbalik hindi lang sa pagtingin ng publiko sa aming institusyon, kundi manumbalik sa tamang pagtrabaho namin para sa ating mga kababayan. Kaya ako po natanong yun kasi kahapon po si Senator Alan Peter Cayetano na-mention po yata niya na hindi daw po lahat ng senador na-inform tungkol doon sa security threat at iilang senador lang daw ang na-inform. Totoo po ba yun? I don't think so, Attorney Jess. I believe na consistent naman yung paglabas ng mga communications si Acting Senate President Sherwin tungkol sa yung pagkakaroon ng ganyang mga impormasyon tungkol sa mga banta, and therefore yung mga security precautions na isinasagawa ng Senado. At ito po ay addressed sa lahat. And related to that, ma'am, ano ang masasabi ninyo doon sa sinabi ni Senator Cayetano na may dalawang Senado, Senate of the Philippines at Senate daw ng Malacanang? Relatedly, may papel ba ang palasyo sa nangyayaring power struggle sa Senado? Willard, ang Senado ay laging nagdedesisyon at kumikilos ng sarili niya, whether sa mga usapin ng liderato at o sa mga usapin ng pang-araw-araw na mga importante at dapat mabungang trabaho namin. Wala pong dalawang Senado. Iisa lamang po ang Senado mula sa simula ng kanyang kasaysayan hanggang po sa ngayon. At yun na nga, may mayorya na kumilos last week, naghalal at pilit na kumikilos ngayon at pilit na nagsasaayos ng mga kailangan pang ayusin sa loob ng aming bahay, at patuloy ding nananawagan sa aming mga kasama sa minorya na makiisa na dun sa paghalal ng Senate President at pagpapatuloy sa aming trabaho. So, iisa lamang po ang Senado
may isa lang din siguro lamang o ilan lang na may laboring under the delusion na may pangalawang Senado pa. Iisa lamang po at kaming lahat po iyon. Meron na pong nag-file sa Supreme Court na isang high school teacher or teacher po tungkol dyan sa leadership raw, quote-unquote, no? Inaasahan niyo po ba na mag-i-intervene ang Supreme Court or ano pong opinion niyo dito sa kinaso ng isang high school teacher? Well, Attorney Jess, mas alam po ninyo ito kaysa sa akin. Ang bawat mamamayan ay may karapatan na dumulog sa ating judiciary hanggang pa sa pinakamataas na korte. Hindi ko mahuhulaan kung anong magiging pagkilos o di pagkilos ng Korte Suprema dito. Kung sila nga ba ay magsasalita tungkol sa isang proseso ng Senado o hindi. Basta kami po ay gumagalang sa mga jurisprudence at pati nga po dun sa pag-declare namin ng all seats vacant at paghalal kay Senate President Pro Tempore Sherwin nung nakaraang linggo ay umasa din sa isang jurisprudence, yun nga pong Avellino ruling o Avellino doctrine na mula 1949 pa ay leading case po sa ganitong mga sitwasyon. Patungkol naman ma'am doon sa naging pahayag ng so-called 18 Maleta Boys, ano na ho ang magiging direksyon ng Senado patungkol sa kanila? Sila ho ba ay papatawag muli ng Blue Ribbon Committee or i-etsepwera na sila? No, definitely iimbitahin po sila ulit, Willard. Kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee, ibig sabihin mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa minorya sa Blue Ribbon Committee at definitely iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope pauunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw. Andun lamang po sila sa taas. Nagpe-press con pa. At ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba at lumahok sa aming meeting, di nila pinaunlakan. Well, pag komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila tapos mag show cause order pa para paarestohin pa sila? Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya para matanong po namin iyon. Ako nga, nung nakaraang meeting, ang dami ko sanang tanong para sa kanila. At sinabi din ng aming mga resource persons nung meeting, sabi ng Office of the Ombudsman, hinihingian nila yung 18 ex-bodyguards ng individual affidavits dahil 5 lamang po ang nag-execute at nagpirma ng individual affidavit. So may 13 pa na kailangan mag-file ng individual affidavits dahil hindi po malakas di umano ang joint affidavit. And then sinabi naman po ng NBI na sila rin po ay nagpapatuloy sa kanilang investigasyon. Gayon din ang Department of Justice. So, at yung DOJ, sabi pa nila, nag-adapt na nga sila ng lower bar sa pag-evaluate ng mga unang submissions ng 18 ex-bodyguards. Pero kahit daw doon mukhang hindi papasa dahil sa initial na evaluation nila, 10 to 20% lamang ang direct knowledge nung 18 ex-bodyguards at yung balanse ay hearsay lamang. Mahina din po, sabi ng DOJ, sa case build-up. So, I really hope na dadalo yung 18 ex-bodyguards dahil kami po ay handa at gustong-gusto namin silang matanong kung ano ang mga totoong elemento kung mayroon sa kanilang mga affidavits, pero kung ano din ang lumalabas na hindi naman totoong elemento. Senator, tulad ng isang totoong Marine, no? Ang kilala natin sa mga Marines, matatapang, masisipag, walang inaatrasan. Hindi na po maiwasan ang tanong na ito, Senator, sa inyo. Meron na pong RISA na 2028. Ito po ba ay official announcement ng inyong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections? Hindi pa po, Attorney Jess. Yan po ay paglunsad ng isang movement para paghandaan yung posibleng, dahil sabi ko bukas ako, willing ako
seryoso kong kinoconsider at naghahanda. So nagpapasalamat po ako doon sa mga grupong naglunsad ng kilusang iyon. Kabilang na po ang Magdalo Party List, ang aking partidong Akbayan, at mukhang marami pang grupo na dumalo sa launching na yon. Ibig sabihin ay nagtatayo na sila ng isang center of gravity, isang pole kung saan pwedeng mag-gravitate yung mga taong gustong magkaroon ng isang malakas na kandidatura sa 2028. And I say isang with emphasis on isa dahil kailangan po mula sa hanay namin magkaisa sa isa lang. Paulit-ulit kong sinasabi, there can be only one para may fighting chance. Pahabol na tanong, ma'am, meron ho ba kayong self-imposed deadline para makapagpasya na kung sino po ang inyong imamanok sa 2028? Hindi naman deadline, pero mula sa simula nung kinakausap ko yung mga kaalyado, ang pinopropose ko talagang time frame, and at least yun yung sinusundan ko, ay dapat sana katapusan nitong taon or at the very, very latest, kasi huli na nga kami naghahabol na nga sa panahon, at the very latest, first quarter next year, dapat sana magkaisa na sa kung sino man sa amin ang pinakamalakas na pwedeng magkandidato. Pero at least naumpisahan na pala ng proseso ng mga supporters nyo, itong process na sinasabi nyo. Bago po tayo umalis, Senator, sino po ang nililigawan o napupusuan ng mayorya na 13th Senator, kung pwede nyo lang pong i-share? Well, Attorney Jess, several of us ay patuloy na kumakausap sa several of them nitong nakaraang mga linggo, halos isang buwan na. Pero syempre, kami mga senador, nagre-respetuhan sa mga desisyon. So, tulad ng naging desisyon ni Senator Cheese, at muli salamat at pagpupugay para doon nung nakaraang linggo, ay inihintay na lamang namin ang isa pang kasamang senador na siya ang maging pang-13 para na nga po finally matali na namin ng ilan pang loose ends para maisaayos na talaga namin yung aming bahay at yung aming bakuran at full force na makabalik sa mga dumaraming trabahong nabibinbin dahil sa nakaraang mga linggong mga drama, may boycott pa, yung mga bagay na hindi karapat-dapat naming gawin bilang Senado. Mabalik kami full force sa aming totoong mga trabaho. Hihirit pa sana ako, ma'am, kung may initials po maaari kayo ibigay. Pero sige, wag na muna. Maraming salamat po sa inyong oras.